Hello, kamusta tayong lahat? I praise my Father, the Almighty God, Yahweh, Jehovah, El Shaddai, the Creator of heaven and earth, the Alpha and Omega. For He is worthy to be praised and adored. He is glorious and amazing. He is awesome. He is righteous. And He wants what's best for us. He is our inheritance, and we are His treasure. And I thank my Jesus Christ, my Savior, my Redeemer, the only mediator to the Almighty God, Yeshua, the Lamb of God, the sacrificial Lamb, the man clothed in linen with an inkhorn, who's writing our names in His book of life, the commander of the army of the Almighty God, the King of kings and the Lord of lords, our kinsman, Redeemer, Jesus Christ. He loves us so much that He gave His life for the forgiveness of our iniquities, to break the bondage of sin and shame, for us to inherit the kingdom of our Father. And Jesus wants us to reign with Him in His kingdom that will never end. And Jesus Christ also considers us His friends. And I thank the Holy Spirit for always guiding us, making us choose our Father every day, and making us remember the teachings of our Redeemer, Jesus Christ. So, last time we've read Deuteronomy chapter 5. In Deuteronomy chapter 5, it's about the Ten Commandments being revisited or reviewed. Pagpapaalala sa mga Israelites yung Ten Commandments, no? The first time that it has been given to the people was in the book of Exodus. And then dito na sa Deuteronomy, no? Wala na dito yung mga unang nakarinig ng Ten Commandments. Iba ng mga tao ang mga pinagsasabihan ni Moses sa utos ni Almighty Father. Dahil nung time na sinasabi ito, ng first time, mga old people na yon, wala na sila. Kaya nasa unang census, nawala na nasa unang census. So after 38 years, inulit-ulit ang 10 commandments na ipaalala sa mga tao. Ang first commandment, you shall have no other gods before me. I am the Lord your God who brought you out of the land of Egypt, out of the house of bondage. You shall have no other gods before me. Ang second commandment, you shall not make for yourself a carved image, any likeness of anything that is in heaven above, or that is in earth beneath, or that is in the water under the earth. Yun ang second commandment. Dahil si Almighty Father, nakipag-usap siya sa mga Israelites, ang narinig lang nila ay thunderous voice with lightning, and they also heard the trumpets and saw that the mountain, the top of the mountain was burning. Mount Sinai. Walang nakitang form ang mga tao, but only a thunderous voice na hindi nila alam kung saan galing. Kaya ayaw the Almighty Father ng mga graven images, carved images, molded images, or sacred pillars. Dahil it's an abomination in the eyes of the Almighty God. It's uncleanness, wickedness. The third commandment, you shall not take the name of the Lord your God in vain, for the Lord your God will not hold him guiltless,
who takes His name in vain. Ginagamit ang pangalan ni Almighty Father sa mga kalokohan, sa mga gawaing masasama. Ginagamit ang pangalan ni Almighty Father. Sinisira ang pangalan ni Almighty Father. Ginagamit sa panloloko, sa panghihingi ng pera, sa pangmamanipula ng mga tao. That's taking the name of the Lord your God in vain. Ayaw ni Almighty Father ng ganun. Ginagamit ang pangalan niya. And the fourth commandment is the observing the Sabbath day to keep it holy, no? Sa ngayon, yung Sabbath day natin, may mga trabaho din yung mga tao, iba-iba ang kanilang mga rest day. So, ano ang Sabbath day? Ibig sabihin, every day of the week, we will worship our Father, we will acknowledge Him, we will serve Him, para sa last days of our lives, we will look forward na makauwi sa ating tatay, sa ating Creator. Yun ang ating rest day. 7 means completion. Gaya ng paggawa ni Almighty Father ng mundo na to, on the 7th day He rested. No? So, on the 7th day, magre-rest din tayo. 7th day of our lives. Iba-ibang 7th day ng buhay natin. And then the 5th commandment, na may promise si Almighty Father na blessings, ay to honor your father and your mother. As the Lord your God has commanded you, that their days may be long, and that it may dwell, and that it may be well with you in the land which the Lord your God is giving you, para pagpalain tayo ni Almighty Father. Respeto sa mga magulang, nakakatanda sa atin. You shall not murder. Murder, literal na murder, at saka verbally na murder, slandering or chismis, no? And you shall not commit adultery. May asawa ka na, pumapatol ka pa sa may asawa. Kung ayaw mo na sa asawa mo, bigyan mo ng kasulatan, bigyan mo ng divorce, no? Meron namang divorce si Almighty Father. Lahat ng problema natin sa society, meron sa Bible. May divorce. Si Jesus, tanggap niya ang divorce. Nung una, sabi ni Jesus, nung una, hindi talaga pwede ang divorce. Pero dahil sa wicked ang mga tao, pinagbigyan ni Almighty Father, bigyan ng kasulatan ng divorce. Tanggap din ni Almighty Father ang divorce. Okay? Nasa Bible yun. Magbasa tayo ng Bible. Ha? And then, the 8th commandment, you shall not steal. Hindi pwede magnakaw. Ninakawan mo ng dignidad, dinanakawan mo ng kabuhayan, dinanakawan mo ng kung ano-anong mga gamit. Sa opisina man, sa asawa mo man, ninanakawan mo, or kapwa-tao mo, kahit sino, hindi pwede mong nakawan. Hindi tama ang magnakaw. Tinanggalan mo ng karapatan, yun, pag nanakaw din yun. Pero pag pinagnakawan tayo ang pinagnakawan, si Almighty Father ang magbibigay sa atin ng justice. Hindi tayo dapat gaganti. Our Father will avenge us. And you shall not bear false witness against your neighbor. No? Ay, sabi ni ganyan, ganun ka daw eh. Uy, alam mo ba, sabi ni ganyan, ganito ka raw. Tapos nasa husgado na, mali po siya, ganito po ang kanyang ginawa. O, tapos nag-promise ka pa o nag-take oath ka pa to speak of the truth, pero nagsisinungaling ka. That's bearing false witness against your neighbor. Sino ba yung neighbor natin? Yung kapitbahay ba natin? Hindi. Ang neighbor natin, lahat ng tao. Lahat ng tao, neighbor natin. Makatabi mo sa upuan, neighbor mo na yan. Oh. You shall not covet your neighbor's wife, and you shall not desire your neighbor's house, his field, his male servant,
his female servant, his ox, his donkey, or anything that is your neighbor's. Huwag mong pagnasaan, no? Naiinggit ka. Kinaiinggitan mo yung kapitbahay mo. May bagong TV sila. Dapat bibili rin tayo ng bagong TV. Uy, ang ganda ng asawa niya. Tapos, ikaw, hihiwalay man may asawa mo kasi nagandaan ka sa asawa niya. Gusto mong palitan ng asawa mo. Dapat mas maganda yung asawa ko kaysa dun kukuha ko ng magandang asawa. Uy, bumili sa naman ng bagong kotse. Bibili rin ako ng bagong kotse. Inggitan, no? Sa ganong mga bagay, nasisira ang buhay ng tao. Sa inggit. Hindi makontento. So, yun ang 10 Commandments. Sa ibang religion, ang 10 Commandments nila, tinatanggal nila yung second commandment. At ang ginagawa nila sa second commandment, pag tinanggal na yung second commandment, yung 9th and 10th commandment, uusugin naman nila yon. Ang ginawa nila, yung 9th commandment ay, you shall not covet your neighbor's wife. Ginawa na ng 9th commandment yun. And the 10th commandment, you shall not desire your neighbor's house or neighbor's goods. Yun ang ginawa nilang dalawa. Hatiin natin to para tanggalin natin yung yung second commandment. Akala nila may tatago nila yun. Hindi lang may tatago yun. Lago sila kay Almighty Father. Sinisira nila ang pangalan ni Almighty Father. So dito tayo sa Deuteronomy chapter 6. Yun ang 10 commandments dito sa Old Covenant. Pero ang commandment na bigay sa atin ni Jesus, dalawa lang. It's the summary of the 10 commandments. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your might, with all your strength, and with all your mind. And love your neighbor as you love yourself. Kasi yung first 4 commandments kay Almighty Father yun. And then the 5th and up to the 10th commandment, it's loving our neighbors. Kasama sa neighbor, yung parents, na hindi ka magnanakaw, hindi ka magsisinungaling, hindi ka mag-slander, hindi ka magpapatay ng tao. That's loving your neighbor. Hindi ka maiinggit kapwa-tao mo. That's loving your neighbor. So dito tayo sa Deuteronomy chapter 6. Now this is the commandment, and these are the statutes and judgments which the Lord your God has commanded to teach you, that you may observe them in the land which you are crossing over to possess. Ito ang gagawin ninyo pag nakapunta na kayo sa land na ibinigay sa inyo ni Almighty Father. That you may fear the Lord your God, to keep all His statutes and His commandments which I command you, you and your son and your grandson, all the days of your life, and that your days may be prolonged. If you will do these things, ito observe in the land, anong gagawin? Fear the Lord God, keep His statutes and His commandments, all the days of your lives, that your days may be prolonged. Kung gagawin nyo itong mga bagay na to, ano ang mangyayari? Verse 3, therefore, hear, O Israel, and be careful to observe it, that it may be well with you, para maging okay lahat sa inyo, and that you may multiply greatly, para dumami kayo, as the Lord God of your fathers has promised you, a land flowing with milk and honey. Kung sundin ninyo, i-observe ninyo yung utos, may takot kay Almighty Father, susundin ang kanyang statutes and commandments para humaba ang buhay ninyo sa land na ibibigay sa inyo, at ituturo ninyo sa inyong mga anak, you, your son and grandson. Bakit son and grandson? Kasi pag lalaki, yun ang head of the family. Dapat manguna ang head of the family sa takot kay Almighty Father. Turo sa mga anak, sa asawang babae, no? Dahil ang family, nagiging maayos lang pag maayos yung tatay.
may takot sa kanya. Nakakita na ba kayo ng ganon? Yung maayos yung tatay. Pag nakita mo maayos yung tatay, maayos din yung mga anak. May nakita na akong ganon. Hindi sa pamilya namin. Ang tatalino ng mga anak, maayos lahat yung mga anak niya. Nakita ko. Pati yung asawa niyang babae, nilarespeto siya. Kasi siya yung nag-lead ng household, no? Yung lalaki, good provider din siya. Pero huwag tayong mainggit dahil si Almighty Father, siya ang nagpo-provide sa atin. Siya ang ating real Father. Kaya dito nakalagay, kung ikaw ay susundin mo ang utos ni Almighty Father, ituturo mo sa mga anak mo, saka sa mga apo mo na mga lalaki, anak mo na lalaki at apo mo na lalaki, magiging maayos ang buhay mo. Dadami kayo, you may multiply greatly, it may be well with you as the Lord your God, the God of your fathers has promised you. A land flowing with milk and honey. Ibig sabihin, abundance. Verse 4, Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Iisa lang ang Diyos. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. At sinabi rin to ni Jesus Christ, no? Sa Mark chapter 12, verse 30 to 31, and you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind, and with all your strength. This is the first commandment, and the second, like it is this, you shall love your neighbor as yourself. There is no other commandment greater than this. And these, balik tayo dito sa Deuteronomy chapter 6. And these words which I command you today shall be in your heart. Bakit heart? Yung heart, yun ang nagpapump ng blood natin all over the body from head to toe. Kaya heart, nagsisirculate sa buong pagkatao natin. Hindi utak, heart. Laging sinasabi ni Almighty Father, heart. Kasi, yung logic, hindi mo talaga maaasahan dahil yung maikli lang ang utak ng tao. Hindi masyadong nakakaintindi ang tao, pero yung puso nakakaintindi. Halimbawa, pag nagkasala yung tao, sa isip mo, hindi ko ito papatawarin. Pero yung puso mo, kaya mong patawarin, no? Sumusunod yung puso. Kaya dapat yung puso muna ang mabago sa atin. And these words which I command you today shall be in your heart. At saka minsan kahit ayaw ng utak mo, yung puso mo gusto, di ba? Kaya heart. Minsan bakit ganon? Ayoko. Pero yung puso mo gusto na ang hirap kalaban. yung logic mo naglalaban sa puso mo. Ang hirap nun. Pero yung heart lagi ang binabanggit dito sa Bible. Verse 7, You shall teach them diligently to your children. Ituturo sa mga anak. And shall talk to them, kakausapin. When you sit in your house, pag nasa bahay kayo. When you walk by the way, pag naglalakad kayo or saan kayo nagpupunta, o namamasyal kayo, pupunta kayo school. When you lie down, pag matutulog na. And when you rise up, pagising. Yun ang ituturo sa mga anak. Uulit-ulitin, no? Para malagay sa puso. Laging maaalala. Ngayon, pag lagi mong naaalala, nasa puso mo.
You shall bind them as a sign on your hand, and they shall be as frontlets between your eyes. Ano to, figuratively speaking, itali ninyo sa inyong mga kamay. And shall be frontlets before or between your eyes. Yung frontlets, yung decorative band or ornament worn on the forehead. Sometimes may mga tao, yung mga Jew, meron silang sombrero na maliit. No? Meron sila dito sa ulo. As a sign na nasa utak nila yung salita ng Diyos. Yung iba naman, merong mga kwintas sa ulo, a decorative band or ornament worn on the forehead. Yun ang frontlets. You shall write them on the doorposts. Isulat sa dingding. Pagtingin mo sa dingding, nakasulat doon. Hindi ka magdodrawing ng mukhang tao. Isusulat mo lang. Ano? Of your house and on your gate. Isulat ninyo para tuwing madadaanan ninyo, maalala nyo si Almighty Father, isulat ninyo, love the Lord your God. Love your neighbor. Honor your parents. Do not murder. Do not steal. No. Do not commit adultery. Do not bear false witness. Isusulat ninyo. Hindi mo sasambahin yung sulat. Okay? Hindi mo sasambahin. Kundi pag binasa mo lang, matatandaan mo ay inuutos ni Almighty Father. Verse 10, so it shall be, when the Lord your God brings you into the land of which He swore to your fathers, to Abraham, Isaac, and Jacob, to give you large and beautiful cities, which you did not build, houses full of all good things, which you did not fill, hewn out wells, which you did not dig, vineyards and olive trees, which you did not plant, when you have eaten and are full. Hindi kayo ang nagawa ng bahay, hindi kayo gumawa ng well, hindi kayo ang gumawa, nagtanim ng vineyards, ng plantation. Pero, na-enjoy nyo yung benefits nun. Bakit? Dahil blessing yun ni Almighty Father. Promise yun ni Almighty Father kay Abraham, Isaac, and Jacob. Nabigyan kayo ng magaganda at malalaking lugar kung saan kayo pwedeng tumira na hindi naman kayo ang gumawa. Verse 12, then beware lest you forget the Lord who brought you out of the land of Egypt from the house of bondage. Lest you forget, baka makalimutan ninyo na si Almighty Father ang nag-free sa inyo from the land of Egypt. Personally, si Almighty Father ang gumawa ng way para kayo ay maging free. Hindi si Moses. Hindi yung mga santo-santo. Santita, santito. Kundi si Almighty Father. Lest you forget, baka makalimutan ninyo. Ha? Hindi yung mga pastor ninyo, hindi yung mga religious leader ninyo na mali-mali ang tinuturo sa inyo. Si Almighty Father ang brought you out of the land of Egypt, from the house of bondage. You shall fear the Lord your God and serve Him. Siya ang ating paglilingkuran. Ang irerespeto. Ang kakatakutan natin. Dapat malaki ang takot natin. Kasi pag may takot tayo, may respect na yun. Ibig sabihin nun. Paglilingkuran natin yung tatay natin. And shall take oaths in His name. You shall not go after other gods. Hindi nyo dapat habulin or sambahin ang ibang mga gods or false deities or false gods.
the gods of the peoples who are around you. Kasi yung mga Israelites, napapalibutan sila ng mga tao na hindi sumasamba kay Almighty Father. Ang sinasamba nila graven image or images or sacred pillars. Yung gaya ng mga yung mga Aztec, yung mga Mayan ancestral images, or yung Aztec, may mga images sila na ayaw sirain, or merong Asherah temple or Asherah pillar na nasa museum. Pag nagpupunta ako sa museum, nakaka-nervyos or parang nakakakilabot, nakaramdam ako kayo. Kasi may something sa mga museum. Yung museum ng mga ng mga lumang bagay. Napaka-eerie ng lugar na 'yon. Nakakita pa ako, no? Ano bang museum 'yon? Ripley's, dinala dito sa Philippines. Maliit, totoo siya. Pinaliit na ulo ng tao. Ginagawang Diyos ng ibang mga tao. It's demonic. Verse 15, for the Lord your God is a jealous God among you, lest the anger of the Lord your God be aroused against you and destroy you from the face of the earth. Warning sa mga tao na hindi nagtitiwala kay Almighty Father, hindi rumerespeto kay Almighty Father. Warning to. The Lord God will destroy you from the face of the earth. Kung baga sa sa movie, no, buburahin kita sa ibabaw ng mundong ito. Yun ang ibig sabihin nun. At saka yung sinasabi, you shall not go after other gods. Ito rin yung mga yung mga sinasamba ng mga tao, ng mga kaluluwa ng mga tao na namatay na, no? Example, yung mga example, ito sa mga example na to. Sinasamba ng mga tao. Sino ba si Agnes? Anacletus, kilala niyo ba yan? Si Agnes, si Anacletus, si Catherine, si Rose, si Mother Theodore, si Elizabeth, Anne Seton. Sino ba ito? Sino ba itong mga to? Kilala ba ito ni Almighty Father? Hindi ito kilala. Ito yung mga sinasamba ninyo. Isaac the Great. O, naging great pa. Ba't may great pa? Mary MacKillop. Kilala ba ni Almighty? Hindi ko kilala ni Almighty Father. Gaya nung new saint na sinasabi, si Carlo. Si Carlo si pare Carlo. Ano ba si Carlo? Sinasamba ninyo. Yung millennial saint daw. Patron saint of the internet. Bakit? Ano ba nagawa nito? God's influencer daw. Bakit? Si Jesus Christ, hindi ba siya influencer? Kailangan nyo pang magkaroon ng influencer na ganito. Para sinasamba ng mga tao, binibigyan nyo ng oras at panahon. Ang bibigyan natin ng oras at panahon si Almighty Father tsaka si Jesus Christ. Nasasayang yung oras at panahon ninyo sa mga tao na namatay na. Nakakasala pa kayo kay Almighty Father. Dito sa Acts chapter 14, verse 14 to 15. Sinasamba ng mga tao si Paul and Barnabas. Anong sabi ni Paul and Barnabas? But when the apostles Barnabas and Paul heard this,
They tore their clothes and ran in among the multitude, crying out and saying, Men, why are you doing these things? We also are men with the same nature as you, and preach to you that you should turn from these useless things to the living God who made heaven and the earth, the sea, and all the things that are in them. Useless things, yung mga graven images. Pati yung mga paa, hindi ko makalimutan yung paa na kinaukaw sa tubig, no? Tapos ininom ng mga tao. Demonic yun. Kaya wala tayong dapat sasambahin, i-worship at mamahalin, kundi si Almighty Father. At ang utos sa atin ni Almighty Father, this is my Son, listen to Him. Makikinig tayo kay Jesus Christ, the only begotten Son. Verse 15, For the Lord your God is a jealous God among you, lest the anger of the Lord your God be aroused against you and destroy you from the face of the earth. You shall not tempt the Lord your God as you tempted Him in Massa. Ano ba yung nangyari sa Massa? Yung nangyari sa Massa at sa Meriba, no? Nakalagay sa Exodus chapter 17 verses 1 to 7. Yung mga tao ay nauhaw at nagalit sila. Moses, bakit dinala mo kami dito sa lugar na to? Uhaw na uhaw pa naman kami. Dapat nandun na lang kami sa Egypt. O yun, nagalit si Almighty Father. Kakalakad lang nila from the Red Sea, no? Nung nahati yung Red Sea, when the Red Sea was parted by the Almighty Father, kakagaling lang nila doon, patas naglakad sila konti, tapos nauhaw sila. So yun yung nangyari sa Massa and Meriba. Because of the contention of the children of Israel, and because they tempted the Lord, saying, Is the Lord among us or not? Kasama ba namin si Almighty Father o hindi? Nakita na nila yung mga miracles and wonders and awesome things na nagagawa ni Almighty Father. Hindi pa sila nagtitiwala. So that's tempting the Almighty God. Verse 17, You shall diligently keep the commandments of the Lord your God, His testimonies, and His statutes, which He has commanded you. Susundin. Diligently keep. And you shall do what is right and good in the sight of the Lord, that it may be well with you, and that you may go in and possess the good land of which the Lord swore to your fathers. Laging gagawin ang tama. Choose the righteous path. Yung makakapagpasaya sa tatay natin, good in the sight of the Lord, yung magiging very good tayo kay Almighty Father. Yung nahahanapin natin yung validation ni Almighty Father, hindi yung validation ng mga tao dito sa mundo. Validation ng mga tao dito sa mundo, paiba-iba ng isip. Hindi mapagkakatiwalaan. Pero si Almighty Father, He is trustworthy, He is truthful, and He is faithful. And He fulfills all His promises. Excuse. Verse 19, To cast out all the enemies from before you, as the Lord has spoken. Para nang mabuhay kayo sa land na wala kayo magiging problema. Dahil pag nagalit si Almighty Father, alam na. Pagagalitan ni Almighty Father, dahil si Almighty Father, He is powerful. And He's a jealous God. Verse 20, When your son asks you in time to come, saying, What is the meaning of the testimonies, the statutes, and the judgments which the Lord our God has commanded you? Pag nagtanong ang mga anak nyo na lalaki, ano yung ibig sabihin ng testimony? Bakit tayo mayroong testimony? Bakit tayo may Bible? Bakit may 10 Commandments? Tungkol kay Jesus, bakit may ganon? Then you shall say to your son, We were slaves of Pharaoh in Egypt,
And the Lord brought us out of Egypt with a mighty hand. Ituturo mo sa mga anak mo. Inform mo sila na si Almighty Father, He is good. He's amazing. And He loves us so much that He sent His only begotten Son, si Jesus Christ, Savior natin. Kaya tayo mapapatawad sa ating mga kasalanan because of the precious blood of Jesus. So verse 22. So nakikita natin ipinagko-compare natin yung experiences ng mga Israelites sa kung anong meron tayo ngayon. Nasa New Covenant na kasi tayo. Ang pinagkaiba lang, naging madali na para sa atin ang makalapit kay Almighty Father because of Jesus Christ. Before, we had to, yung mga tao dapat na magpatay pa ng mga animals. Kailangan pa lumapit sa high priest. Sa ngayon, hindi natin kailangan yon. Sinong lalapitan natin? Si Jesus Christ. At meron na tayong manual. Itong Bible. Manual of our lives. Verse 22, and the Lord showed signs and wonders before our eyes, great and severe, against Egypt, Pharaoh, and all his household. Sa ngayon, sino nagsisymbolize ng Egypt, ng Pharaoh, at saka ng kanyang household? Yung Egypt ay kasalanan. Yung Pharaoh, yun yung nag-uudyok sa ating gumawa ng wickedness. Yung household, yun yung mga nag-iimpluwensya sa atin ng mga masasamang bagay na gawin. No? Verse 23. And then he brought us out from there that he might bring us in to give us the land of which he swore to our fathers. Sa ngayon, ang land na promise ni Almighty Father sa atin sa New Covenant ay yung kingdom of God that will never end. And Jesus will reign as king in that land. And Jesus wants us to reign with Him. Yun ngayon yung promised land natin. Before, ang promised land sa mga Israelites lang, sa Israel, yung kanilang promised land. Sa ngayon, pangkalahatan na, kasi before, it was just a small sample to teach the people the laws. Ngayon, all of us na, kasama na tayo. Verse 24, the Lord commanded us to observe all these ordinances or statutes, to fear the Lord our God for our good always. Dapat lagi may takot kay Almighty Father. Kasi tuwing gagawa tayo ng bagay, magagalit kaya si Almighty Father pag ginawa ko to. Pag nagnakaw ba ako, magagalit si Almighty Father. Pag nagsinungaling ba ako, magagalit si Almighty Father sa akin. Pag nagpatay ba ako ng tao, magagalit si Almighty Father sa akin. Pag hindi ako nagrespeto ng tao, magagalit ba dapat yun ang laging iisip na magagalit si Almighty Father pag gumawa ako ng wickedness. Dapat yun ang laging nasa puso at isipan natin. That He might preserve us alive at it is this day. Ngayon, kung lagi nasa puso natin yung takot kay Almighty Father na hindi tayo gagawa ng wickedness, makakauwi tayo sa kanyang kaharian. Makukuha natin ang ating inheritance. Verse 25, then it will be righteousness for us if we are careful to observe all these commandments before Lord God as He has commanded us. So, sinong influencer natin? Hindi si Carlo. Ang influencer natin, si Jesus Christ. Ang daming miracles na ginawa ni Jesus Christ. Bakit isinasantabi ng mga tao yun? Ang gumagawa lagi ng, kailangan gumawa tayo ng bagong santo. Kailangan gumawa tayo ng bagong santo. Ano ba nangyari dyan? May nabuhay ba nung... Si Jesus Christ, napakadaming miracles.
Iba-ibang tao ang tinatawagan. Bakit iba-ibang tao pa na namatay ang tinatawagan? Bakit hindi si Jesus Christ? Bakit? Bakit hindi si Almighty Father na nag-create sa atin? Bakit umaasa pa sa mga tao na namatay na? Ulitin ko, itong si Carlo, ang ginagawa nito, si Carlo ha, ang hobby niya, maglaro ng Halo at Pokemon. Gagawin niyo bang influencer to? Ha? Naglalaro ng Pokemon at naglalaro ng Halo? Yung Halo, nakita ko no, papatay ka na, may hawak-hawak na barel, tapos kunyari sa internet may pinapatay ka mga tao. Ganun ba ang magiging influensya mo? Yung pumapatay ka ng gusto mong patayin yung na nga sa internet, may hawak ka na barel. Ganun ba? Hindi ganun si Jesus Christ. Hindi ganun si Almighty Father na magpapatay ng tao, makikipaglaban. Hindi ganun. So bakit gusto mong maging influencer yon? Ang influencer natin, ang example natin, si Jesus Christ. O kaya ngayon, may bagong pandemic na naman tayo, no? Nagkakagulo na naman ng tao, walang langis. Meron pang darating, antay lang kayo. Matitigas kasi ang ulo natin eh. Di ba, nabanggit natin? Dati pa, may padating na naman. O, ito na nga. Ito ay plague, pestilence, punishment of the Almighty God. Because we are stubborn. Hindi matuto ang tao. Lovers of money and lovers of oneself. Gusto lagi sila ang bida, sila ang magaling, sila ang mayaman, sila ang powerful. Lahat na ng tao, tingnan nyo sa internet. Lahat na ng tao, ganun ang ginagawa. Mga away ng mga tao para sumikat, gano'n. Nakikita ko. Hindi tayo mga away ng tao. Ang ginagawa natin, nagbabasa tayo ng Bible. Salita ni Almighty Father. Ito ang ginagawa natin. Bible ang binabasa natin. Deuteronomy chapter 7. When the Lord your God brings you into the land which you go to possess, and has cast out many nations before you, pag dumating kayo sa land, sa Canaan, land flowing with milk and honey, sa inyo na yon. Pero, dapat tanggalin ninyo yung mga tao na nakatira doon. Sabi dito, sa Deuteronomy chapter 7, ano ba yung sino yung mga tao nakatira doon? The Hittites, the Girgashites, the Amorites, the Canaanites, the Perizzites, Hivites, and the Jebusites. Etong Hittites, Heth to, no? Mga anak ni Heth. Etong Girgashites, anak ni Girga. Etong Amorites naman, ito ay from Kaya tinatawag silang Amorites kasi may sinasamba sila si Amura. Kaya nakalagay nga dito sa Genesis chapter 15 verse 15, naka-separate yung Amorites, binanggit sa Genesis chapter 15 verse 15. Now as for you, you shall go to your fathers in peace, sabi kay Abraham, and you shall be buried at a good old age. But in the 4th generation, they shall return here, for the iniquity of the Amorites is not yet completed. 4th generation. Babalik. Kasi, hindi pa kumpleto ang guilt
or ang kasalanan or ang transgression ng mga Amorites sa 4th generation. Sino bang binabanggit ni Almighty Father dito na Amorites? Sa Book of Daniel, yung third beast, yun yung Roman Empire. Yung pang-4th, yun yung darating na beast na wicked than the first 3 beasts. Nasa Book of Daniel yun. Gusto nyo basahin ninyo yung pang-4th na beast. Yung Amorites, galing yon sa mga tao na sumasamba kay Amura. Sino ba si Amura? Hindi to si Murad sa Kasimahan. Si Amura. Asan na ba si Amura? Si Amura, asawa niya si Asherah. Si Amura, asawa niya si Asherah, na si Asherah ay si Astarte, Ishtar, Easter. Ano? Kaya tinawag silang mga Amorites. Yung Canaan naman, or Canaanites, anak sila ni Ham, kapatid, mga anak ni Cush. Perizzites, anak ni Perez. Hivites, sino mga lineage tong kay Hivites? Tent dwellers or villagers or midlanders. Yan. Canaanites sila pero may ibang tawag sa kanila, Hivites. Itong Jebusites naman from the lineage or descendants of Jebus na Canaanite din. So yon ang land na i-conquer ng mga Israelites na dapat nilang tanggalin: Hittites, Girgashites, Amorites, Canaanites, Perizzites, Hivites, and Jebusites. 7 nations greater and mightier than you. Sabi ni Almighty Father. Aminado si Almighty Father na greater and mightier, pero mas greater and mightier si Almighty Father. Siya ang gagawa or gumawa ng way para paalisin ang mga Hittites, Girgashites, Amorites, Canaanites, Perizzites, Hivites, and Jebusites sa land na mamanahin ng mga Israelites. Verse 2, and when the Lord your God delivers them over to you, you shall conquer them. Pag ibinigay sa inyo ni Almighty Father yung lupa, conquer nyo yon, subdue it, and utterly destroy them. And you shall make no covenant with them, nor show mercy to them. Hindi sila dapat kaawaan. Hindi dapat kayo magkaroon ng treaty of peace. Dapat you should destroy them. Conquer the land. Kasi pag may natira man kahit na isang tao sa mga binanggit na mga nations, the Hittites, Girgashites, Amorites, Canaanites, Perizzites, Hivites, and Jebusites, may tendency na ma-impluwensyahan sila, ang mga Israelites, to worship Baal. No? Si Baal, ang dami niyang pangalan. Amora, si Molech, isa lang yon, demonic lahat sila. Si Dagon, si Asherah, mga fallen angels, isa lang ang kanilang kulay, dark or black. Kahit gaano pa kadami ang sinasamba ng mga tao na ito, si Almighty Father, He is one. Siya lang ang natatangi. The others
false gods na yon or false deities na yon. Hindi yon ang itinuro ni Almighty Father sa atin. Ang tinuro sa atin ng Almighty Father, si Jesus Christ ang ipapadala niya sa atin. Ha? Verse 3. Nor shall make marriages with them. You shall not give your daughter to their son, nor take their daughter for your son. Hindi kayo dapat mag-intermarriage. Why? Bakit? Nandito ang sagot. For they will turn your sons away from following me. Mawawala sa tamang direksyon ang mga tao. Gaya na nangyari kay King Solomon. Ang dami yung nagngasawa, ang dami yung pinagawaan ng temple. Yan napalayo si King Solomon kay Almighty Father. Pero pinatawad si King Solomon ni Almighty Father. For they will turn your sons away from me to serve other gods. So the anger of the Lord will be aroused against you and destroy you suddenly. But thus you shall deal with them. You shall destroy their altars and break down their sacred pillars. Ano ba itong mga sacred pillars na to? Laging binabanggit ang sacred pillars. Yung sacred pillars, upright stone to, just like the obelisk. Ang iba pang mga sacred pillars, yung 5 pillars of Islam, ano pa ba itong mga to? 4 sacred pillars, meron din dito. Ano ba itong mga bato na to? Yung totem pole, no? Familiar ba kayo? Sino mga usap ko? Sarili ko. Yung totem pole, at saka dito sa may England ba yun? Saan ba to? Yung headstone. Ano nga yung headstone? Ito ba yung headstone? Sa England ba to? Yung bilog-bilog, nakabilog sila. Anong tawag dito? Sa UK to eh. Stonehenge. Sorry. Yeah. So nalimutan ko. Stonehenge. Dito sumasamba ang mga pagans, no? Ayaw sirain. Ginawang historical place. Pero its wickedness, dapat sirain yon. Kaya hanggang ngayon sinasamba pa rin ng mga tao. Binibigyan ng importansya pa rin ang lugar na yon. And cut down their wooden images or Asherim or Canaanite goddess. And burn their carved images with fire. So yung mga tao noon pa man, meron na silang cult. Yung cult nila, habang tumatagal yon, paganism yon. Ang ginawa ngayon ng Roman Empire, sa sobrang dami ng cult, may Molech, may Dagon, may Baal, sino pa ba? Sino pa ba yung mga false, may mga maraming kamay. Ang ginawa ngayon ng Roman Empire sa pangunguna ni Constantine, kasama na rin yung witchcraft. Ang ginawa ngayon ni Constantine, may tawag sa religion ng witchcraft eh. Wicca. Wicca. Kasama na ang Wicca, pinagsama-sama nila, nirumble-rumble nila. Nakagawa sila ng one world religion. Kasi gusto ng Roman Empire maging malaki ang sakop nila. Kaya lahat ng religion tinanggap nila, in-incorporate nila into one. Isinama nila si Almighty Father at si Jesus, which is an abomination. Ngayon tinatawag nila na sila ay Christian. But that's not Christianity, it's paganism.
Kaya nga kung makikita ninyo sa Vatican, merong obelisk. Saan galing yung obelisk na yon? Galing sa Egypt. O ano ang connection ni Jesus Christ sa obelisk? Wala. Tapos yung mga heroes ng mga bawat country, pag gumagawa sila ng monument, meron ding obelisk. Bakit ganon? Kasi nga, it symbolizes what? Sun God, Ra, nakaturo sa taas. And also, a phallic symbol. It's giving the finger or bad finger to the Almighty Father. Nakaturo sa taas eh. And cut down their wooden images and burn their carved images with fire. Sunugin. Hindi, wag sunugin. Sayang. Meron ako nakita, no? Isang painting. Si Jesus daw yon. Ang ginawa ng babae, dahil gusto niyang tumulong sa kanyang mga kaibigan, yung painting na si Jesus daw, pero hindi naman si Jesus yun, drawingan niya. Nag-iba yung itsura. Saan bang lugar yun? Kababasa ko lang kanina eh. Yung painting na yon, 1930 pa. Sinasamba ng mga tao yon. Sa kakapunas, natanggal yung pintura. Ngayon, tong Cecilia Jimenez, ni-restore niya yung painting. Ang ganda ng pagkakagawa niya. Hindi kamukha. I-search nyo ha. Tingnan nyo. Oh. Botched restoration of Jesus fresco miraculously saves Spanish town. No? Nag-ibang itsura, ang layo. Ni-restore kasi, natanggal ang pintura kasi nga tuwing dadaan yung mga tao, pinapahiran, pinupunasan, gano'n. Natanggal yung pintura. Ang ginawa ngayon ng si Jimenez, ni-restore niya. Pero nang pagkaka-restore niya, parang drawing ng bata, no? Kaya hindi dapat i-worship ang mga pintura. Pintura na korteng tao or molded images. Natatanggal yung pintura, na lumalabas yung kahoy. Hindi nakakapagsalita yun, hindi nakakain, hindi humihinga yun, hindi nakakarinig yun. Minamalit natin si Almighty Father pag ganon. Hindi ganon si Almighty Father, kaya ganon si Almighty Father. Hindi ako yan, ba't ganyan yan? Hindi ganyan si Jesus, ba't ganyan yan? At maikli ang buhok ni Jesus, hindi mahaba. Ha? Verse 6, for you are a holy people to the Lord your God. The Lord your God has chosen you to be a people for himself, a special treasure above all the peoples on the face of the earth. So pag si Almighty Father pumili ng mga tao, special yung mga tao na yun para sa Kanya. Apple of the eye of the Almighty God. Verse 7 of Deuteronomy chapter 7, the Lord did not set his love on you, nor choose you because you were more in number than any other people. For you were
the least of all the peoples. Konti lang kayo. Hindi kayo mahal ni Almighty Father. Hindi kayo niya pinili dahil sa madami kayo. Dahil, kundi pinili niya kayo dahil mahal niya kayo. In fact, kayo nga yung unti-unti lang ninyo. Sabi dito sa verse 7, verse 8, but because the Lord loves you, and because He would keep the oath, if you fulfill the Almighty Father yung kanyang promise, gusto niyang i-fulfill yun. Kaya pinipilit niya yung mga tao, sundin niyo ako kasi hindi pwede si Almighty Father na siya ang susunod sa mga tao. Dahil si Almighty Father, He is great, He is magnificent. Yung mga tao, creation lang, no? Kaya hindi tayo dapat ang masunod sa buhay natin. Creation lang tayo. We are at the mercy of our God. But because the Lord loves you, and because He would keep the oath which He swore to your fathers, the Lord has brought you out with a mighty hand, and redeemed you from the house of slavery or bondage, from the hand of Pharaoh, king of Egypt. Therefore, know that the Lord your God, He is God. Therefore, know that the Lord your God, He is God, the faithful God who keeps covenant, faithful to Almighty Father in all His promises, and mercy for 1,000 generations with those who love Him and keeps His commandments. 1,000 generations. Bakit? Kasi si Almighty Father is the creator of this world. Hindi siya bounded by time and space. He's powerful. Kaya nga Alpha and the Omega, the beginning and the end. Verse 10, and He repays those who hate Him to their face to destroy them. Pag yung galit kayo kay Almighty Father, may kalalagyan kayo. Yung mga taong galit kay Almighty Father. May mga taong galit kay Almighty Father. Madami. Madami sa internet, nababasa natin. He will not delay, or He will not be slack with him who hates Him. He will repay him to his face. Anong parusa? Eternal damnation for the people who hates the Almighty God. Verse 11, therefore you shall keep the covenant or the commandment, the statutes and the judgments which I command you today to observe them. Sunditin nyo. Verse 12, that it shall come to pass because you listen to these judgments and keep and do them, that the Lord your God will keep with you the covenant and the mercy which He swore to your fathers. He will keep the promise. He will fulfill it. Verse 13, and He will love you and bless you and cause you to increase or multiply. Kasi pag dumadami ang mga anak, it's a blessing of the Almighty Father. Ngayon ang ginagawa natin, responsible parenthood, planned parenthood. Hindi yun ang plano ni Almighty Father sa atin, ang planned parenthood. Gusto ni Almighty Father, dumami tayo. Sino ang gustong kumonti tayo? Ang mga tao dito sa mundo na mga swapang. Gusto nila, kanila lang ang lupain, kanila lang kayamanan. Kaya gusto nila kumonti ang tao dito sa mundo. Napakadaming lupa ang ginawa ni Almighty Father. Kasya tayo lahat. Ang problema lang, swapang lang ang tao. Inaagaw lahat ng tao. Ang nilaagaw lahat ng small number of people yung lupa to control the society. Selfishness. Greediness. Tuloy natin ng verse 13. He will also bless the fruit of your womb and the fruit of your land, your grain and your new wine and your oil, the increase of your cattle and the offspring of your flock in the land of which He swore to your fathers to give you. Pati yung land, i-bless niya.
papadamihin ang inyong mga animals, papadamihin ang inyong plantation, magiging maganda ang mga bunga. Pero ngayon, anong nangyayari sa atin? Meron tayong plague ngayon, meron tayong pestilence ngayon. May war na nangyayari. Nabanggit na natin dati pa, 3 years ago, 4 years ago. May darating pang iba. Dahil matigas ang ulo ng tao. Parusa ni Almighty Father sa atin. Kaya never na mahihil ang land. Kanta kayo ng kanta ng Heal the Land, Lord. Heal our land. Heal our land kayo ng Heal our land. Pero nakikipag-away kayo sa kapwa-tao ninyo, sa kapitbahay ninyo. Nagnangaagaw kayo ng kung anong meron ng kapitbahay ninyo. Naingitan kayo. Swapang kayo. Paano mahihil ang land? Lumalapit kayo kay Almighty Father nang hindi tama. Meron kayong kabit, lumalapit kayo kay Almighty Father. Paano didinggin ni Almighty Father yung mga prayers natin? Kung gumagawa tayo ng wickedness. Kung nagsisinungaling kayo sa kapwa-tao, paano didinggin ni Almighty Father? Pray kayo ng pray, Lord, pababain ng presyo, pero hindi naman niya ginagawa yung part natin. Ano bang part natin? To do righteousness, to do goodness, to love our neighbor. Hindi lang sa politics. Tayo na mismo, kapitbahay lang natin. Makakita lang mo yung kapitbahay mo na umaasenso, nanggigigil ka na, ba't yung umaasenso yun? Tapos yung kapitbahay mo naman na umaasenso, miyabang din. Yayabangan ko ang mga tao na to. O wala, pare-pareho tayo. Damay-damay. Saan lang nagkakatalo? Saan lang naiiba? Doon sa mga tao na nagtitiwala kay Almighty Father, nakaka-experience din sila ng pain and sufferings, and trials and tribulations. Pero, they have faith in the Almighty God. They have hope. Yun ang pagkakaiba. They're not afraid. Because the Almighty Father is with them. Yun ang pagkakaiba. Pero pare-pareho tayo ng pinagdadaanan sa buhay. Ang pagkakaiba nga lang, yung mga tao nagtitiwala kay Almighty Father, lumalakad ng naaayon sa gusto ni Almighty Father. Yun ang i-bless ni Almighty Father. Hindi man dito sa buhay na to, kundi saan? Eternal salvation. Verse 14, you shall be blessed above all peoples. There shall not be a male or female barren among you, or among your livestock. Hindi kayo kukulangin. Kahit ay mga asawa ninyo, or yung mga alaga ninyo, hindi kayo mawawala ng pagkain. Hindi kayo mawawala ng suporta. Sabi ni Almighty Father. And the Lord will take away from you all sickness. Hindi kayo magkakasakit. Pero ano nangyayari sa atin? Ang daming sakit ng mga tao. Pneumonia, bronchitis, tuberculosis, HIV, that's pestilence, diabetes, heart disease, cancer, skin diseases. It's because we are wicked. And will afflict you with none of the terrible diseases of Egypt, which you have known, but will lay them on all those who hate you. Yung mga diseases, mapupunta kanino? Doon sa mga tao na galit sa inyo. Dahil kayo ay nagtitiwala kay Almighty Father. Yun ang nakalagay dito. Also, you shall destroy all the peoples whom the Lord your God delivers over to you. Your eye shall have no pity on them. Nor shall you serve their gods, for that will be a snare
to you. Sa ngayon, hindi natin papatayin ang mga tao. Okay? Ano ang turo sa atin, Jesus? Love our neighbors, we love ourselves. Pero, we will never serve other gods because it will be a snare to us. Ano ba ang ibig sabihin ng snare? It's like a trap, no? It's a entanglement, or it's a danger. Matatrap kayo. If you should say in your heart, these nations are greater than I, how can I dispossess them? You shall not be afraid of them. Hindi dapat tayo matakot. But you shall remember well what the Lord your God did to Pharaoh and to all Egypt, the great trials which your eyes saw, the signs and the wonders, the mighty hand and the outstretched arm, alalahanin natin yon, by which the Lord your God brought you out. So shall the Lord your God do to all the peoples of whom you are afraid. Kaya hindi tayo dapat matakot. Ang kasama natin, si Almighty Father. Maraming mga rumors of war, rumors of famine. Matatakot ba tayo? Our Father is with us. Who can be against us? Verse 20, moreover, the Lord your God will send the hornet among them until those who are left, who hide themselves from you, are destroyed. Pagtatanggol tayo ni Almighty Father. Kahit na to ay nung time ng mga Israelites, up to now, our Father is faithful to us. Ganito rin ang gagawin sa atin ni Almighty Father. He will provide everything for us, just as what He did to the Israelites when they were when they will be going in the promised land, no? Yun din ang gagawin sa atin ng Almighty Father. You shall not be terrified of them, for the Lord your God, the great and awesome God, is among you. Verse 21. Not be terrified of them. Sino ba yung them? People, situation, events, pestilences, rumors. Bakit? For the Lord our God will be with us. The great and awesome God is among you. Bakit nasa sa atin si Almighty Father? Because we are doing righteousness. We are doing what's pleasing in the eyes of our God. And the Lord your God will drive out those nations before you little by little. You will be unable to destroy them at once, lest the beasts of the field become too numerous for you. Dito naman sa verse 22. So Almighty Father, unti-unti niyang itatanggal or tatanggalin ang mga enemies or nations na kumakalaban sa mga Israelites. Bakit unti-unti? Nakalagay naman dito ang reason, no? Lest the beasts of the field become too numerous for you. So yung mga tao na other nations, kinakalaban din nila yung mga beasts of the field. Kaya hindi muna tinatanggal ni Almighty Father totally yung mga enemies of the Israelites, kasi nga marami ring mga animals nung time na yon na pwedeng saktan ang mga Israelites. Kaya hindi muna agad-agad tinanggal ni Almighty Father yung mga enemies. Binabalance ni Almighty Father ang lahat. So tayo, kung may trials and tribulations tayo na experience ngayon, binabalance ni Almighty Father lahat. It's for the good of His
children, binabalance ni Almighty Father. So, sometimes, pag mayroon tayong prayers ka Almighty Father, we have to wait. No? Antay lang tayo. Kasi may inaayos pa si Almighty Father. At maganda yung kanyang plano sa atin. We must have to trust Him. Verse 23, but the Lord your God will deliver them over to you. Huwag kayong mag-alala. You will be victorious because of the Lord God. And will inflict defeat upon them until they are destroyed. Unti-unting tatanggalin ang mga kaaway. Ha? Unti-unting tatanggalin ang trials and tribulations natin. Kasi may binabalance pa si Almighty Father. And sa ngayon, meron pa tayong inaantay na mga tao na magbabalik loob kay Almighty Father tsaka kay Jesus Christ. Verse 24, and He will deliver their kings into your hand, and you will destroy their name from under the heaven. No one shall be able to stand against you until you have destroyed them. Ito ay merong go signal ni Almighty Father. Verse 25, you shall burn the carved images of their gods with fire. Susunugin ang carved images, sirain, durugin, molded images, sculpted images. You shall not covet or desire the silver or gold that is on them. Ngayon, kung yung image, merong silver or gold, huwag nyo nang pagnasaan, sabi dito sa verse 25, nor take it for yourselves, lest you be snared by it, for it is an abomination to the Lord your God. So, kung sisirain yung mga graven images, tapos may mga ginto yun, or precious metals, huwag na kayo manghinayang doon. Kahit ginto yun or silver, may diamond, sabihin niyo ano na to, matagal na to, may value na to, kailangan pwede ito ibenta kung ayaw natin. Huwag kayo huwag nyo nang pagnasaan yung pera. Bakit? Lest you be snared by it. Matatrap kayo doon. Magkakasala pa kayo. Dahil yun ay abomination to the Lord your God. Hindi, namana pa namin to meron na tong value na, kasi na to, ancient na to. Kahit pa ancient yan, temporary lang yan. Dahil ang gusto nating mapasaya at paglingkuran ay yung tatay natin na totoo at buhay. Na amazing. Hindi yung gawa lang ng kamay ng tao. Verse 25 and the last verse of Deuteronomy chapter 7, nor shall you bring an abomination into your house. Huwag yung dadalhin sa bahay ninyo. Yung mga graven images, molded images, made of wood, stone, gold, silver, or bronze, plastic, meron pang gawang plastic. May nakita ko gawang plastic. Lest you be doomed to destruction like it. You shall utterly detest it and utterly abhor it. Ayawan ninyo yon dapat. Kainisan ninyo, utterly detest it. Ano ba yung Tagalog ng detest it? Ayawan ninyo. Yung another word for detest. Despise it, abhor it, loathe it, dislike it, reject it. Yun ang ibig sabihin, reject it. And abhor it. For it is an accursed thing. Ano ba yung accursed
thing, horrible thing, abominable, despicable, appalling, damnable, malevolent, dark, abhorrent, ghastly, unspeakable thing, madumi. Paulit-ulit dito binabanggit ang mga graven images made of gold, silver, or bronze, gawa sa kahoy, semento, pintura. Ayawan ninyo yon dahil it's an abomination. It's an accursed thing. Kaya hindi natin dapat sambahin ang ganung mga klaseng mga bagay. Dapat mapasaya natin yung tatay natin. Hindi tayo ang masusunod. Hindi yung culture and tradition. Dapat ang validation ni Almighty Father ang masunod. Dapat kailangan natin yung validation ni Almighty Father. Hindi yung validation ng pastor ninyo, hindi yung validation ng leader ninyo, hindi validation ng elders ninyo, hindi validation ng mga teachers dito sa mundo, yung mga binabanggit na great teachers. Walang great teachers. Ang great teacher natin, si Jesus Christ, ha? Si Jesus Christ ang great teacher natin. Ang daming mga tao kasi nagsasabi, sino yung great teacher mo? Ang great teacher natin, si Jesus Christ. He's our teacher. Kahit hindi tayo nakapag-aral sa Bible school, hindi importante yon. Ang importante, nagbabasa tayo ng salita ng Diyos. Ang importante si Almighty Father, yung validation niya, yung certificate na galing kay Almighty Father, yung nakalagay yung names natin sa Book of Life, yun ang importante. Kasi yung ibang mga tao, ang hinahanap nila yung certificate. Saan ka pa nag-aral? Saan ka ba graduate? May masteral ka ba? Nag-doctorate ka ba? Hindi. Meron ako nakita nga, ulitin ko, nag-masteral siya, nag-doctorate siya ng theology. Asan siya ngayon? Nagtitimpla ng alak. Hindi mo makukuha sa ganon sa school. Dahil pag nagtiwala ka sa school, nawawala na yung essence ng turo ni Almighty Father sa'yo. Hindi na personalized, kundi susundin mo na yung turo ng kung ano ang tinuro, ng turo ng kung sino naman yung teacher or yung dean or yung syllabus ng isang school. Ang kailangan natin ng Holy Spirit na may go signal ni Almighty Father tsaka ni Jesus Christ. Yun ang kailangan natin. Marami na akong nakita ng mga pastor na nakagraduate sa kung ano-ano, gumawa ng madaming libro. Pero anong ginawa? Ginamit ang pangalan ni Almighty Father for their own selfish gains. Nagtayo ng business, naging greedy, money launderer. Ginagamit ng pangalan ni Almighty Father dahil meron siyang certificate na nakagraduate siya ng doctorate, masteral, or ano man. Isang pirasong papel lang yon nagawa ng tao. Ang importante, yung validation ni Almighty Father. Yung may seal of approval ni Almighty Father, yun ang importante. Hindi yung seal of approval ng school ng mundo na to. Hindi naiintindihan ng tao. Dahil yung utak ng tao, maikli lang. Nakatingin lang, nakafocus lang dito sa mundo. Hindi sila nakafocus sa spiritual things. Kundi sa earth lang. Kung nasaan ang heart natin, nasaan ba ang heart natin na kay Almighty Father? Bakit nandito sa mundo na to? May mga tao kasi hindi matanggap hindi matanggap na, hindi ka naman nag-aaral hindi naman matatanggap hindi ka nag-aaral. Okay lang kung hindi matanggap ng tao. Ang importante, tanggap niyo Almighty Father.
Father is amazing. Hindi siya tumitingin sa kung anong pinag-aralan natin, kung sino tayo, or kung ano tayo. Ang tinitingnan niya, nasa heart ba natin si Jesus Christ? Yun ang tinitingnan niya. Kaya magandang tingin sa atin ni Almighty Father because of our Savior, Redeemer, Jesus Christ, the only mediator to the Almighty God. Pag nandito tayo sa mundo, sundin natin ang utos ng tatay natin. Hindi niya tayo pababayaan. Pestilence, trials and tribulations, wars and rumors of wars, famine, kung ano pa bang mga events. Our Father, He is before us. We must only trust Him. And if we pray, we will use the name of Jesus Christ. Jesus Christ is also powerful like our Father. He also does miracles like the Almighty Father. The name of Jesus has been exalted by our Father above all names. Tapos na-exalt na ni Almighty Father, and that's for all eternity. Nagsabi na si Almighty Father, itinaas na niya ang pangalan ni Jesus Christ. Kaya tayo, magtitiwala tayo rin kay Jesus Christ. Worship Him and adore Him. Kasi kung di dahil kay Jesus, hindi tayo mapapalapit sa tatay natin. Hindi natin makikilala yung tatay natin, na ang tatay pala natin ay napakabait. Thank you, and God loves us all so much.